Sa detalye ng ating mga balita, walang sawang inaalalayan ng Cooperative Development Authority ang mga kooperatibang may status ngayon na non-compliant dahil sa mga kakulangan nitong makapagsumite o kaya ay makakumpleto ng mga mahalagang requirements. Sa pamamagitan ng Supervision and Examination Divisions ng Cooperative Development Authority na pinamumuno ni Ms. Sally Triñanes at na siya ring Supervising Cooperative Development Specialist. Ani Triñanes, trabaho nilang alamin kung ano ang mga kinakaharap na suliranin ng mga kooperatibang hindi nakakapagsumite ng mga kinakailangang report o kaya hindi nakakasunod sa mga mandatory requirements na kailangan sa kanilang kooperasyon o sa kanilang operasyon. Tinitingnan natin, lalo na po kung may problema, sinasabing may problema yung mga cooperative. So tinutulungan po natin, tinitingnan natin kung nasan yung mga areas na kung saan ay nagkakaroon po ng concerns or challenges yung ating mga cooperative. At doon po natin ina-address sa pagtatama, no, nang naaayon din sa batas kung ano po yung dapat gawin ng ating mga cooperative. Paliwanag ni Triñanes, kailangan na makapagsumite ang bawat kooperatiba ng kumpletong taunang reports na kinabibilangan ng Cooperative Annual Progress Report na kinapapalooban naman ng Audited Financial Statement, list of officers na dumalo at nakatapos ng training na obligadong kumpletohin ang mga ito sa loob ng kalahati ng kanilang termino. Ang mga seminar po na kailangan kumpletohin ay yung fundamentals of cooperatives, no? 6-8 hours po yan. Yun pong ating cooperative governance and management of cooperative. 16 hours din po yan. Ang third training po natin ay 3 topics. Ito po yung financial management, credit management, and risk management. So 16 hours din po yan. Pero kung wala po kayong credit business at wala kayong deposit liability of 5 million, hindi po kayo required nito. Matapos ang obligasyong ito, kailangan ding magsagawa ng mga community service ang bawat kooperatiba para sa kanilang social audit report na tungkol naman sa mga social services na kailangan gawin ng isang kooperatiba ng isang kooperatiba sa buong nasasakupan ng kanilang operasyon. Mandatory din na dapat nagkakandak ang mga cooperative ng social services dahil meron po tayong community development fund. Kung may net surplus po yung cooperative at may allocation po ng community development fund, ay dapat po nagagamit ito sa mga social services within the area of operation of the cooperative. Ang tinig ni Ms. Sally Triñanes, Head ng CDA Supervision and Examinations Division at siya ring Supervising Cooperative Development Specialist ng CDA sa panayam naman ng Co-op RTVN kahapon. Dagdag pa niya, kabilang din sa tao ng ulat na kailangan isumite ng isang kooperatiba sa bawat taon ng kanilang operasyon ay ang Performance Audit Report na may kaugnayan sa pamamahala ng kooperatiba at ang panglima ay ang Semestral Report na isang uri naman ng attachment sa Performance Audit Report mula naman sa Mediation and Conciliation Committee. Mga balitang balita dito sa Ko Balita. Mga balitang eksklusibo dito sa Ko Balita. 8 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Wake up! Sa iba pang detalye ng ating mga balita, Ko Balita. posibleng maharap sa pagbabayad ng malaking multa ng ang mga kooperatibang nananatili bilang non-compliant. Itong sinabi ni Ms. Sally Triñanes, Head ng CDA Supervision and Examination Division at Supervising Cooperative Development Specialist ng CDA sa panayam ng Co-op RTVN kahapon. Anya, bukod sa multa ay may posibilidad ding ma-revoke ang kanilang CDA registration kung magpapatuloy sa kanilang pagwalang bahala sa mga mandatory requirements na ito ng Cooperative Development Authority. First offense po, ang ibig sabihin ng first offense kapag hindi po tayo nakapag-submit ng report on the first year, which is by next year na po, 2024, ay 100,000 po ang monetary penalty. Aside from, pwede rin pong i-process so yung cancellation ng Certificate of Tax Exemption and at the same time yung Certificate of Registration sa CDA kapag po talagang napatunayan
na hindi po talaga intensyon ng co-op na magsumitin itong mga report na ito. Kung sakaling lumabag pa rin dito ang kooperatiba sa ikalawang pagkakataon, ani Trillanes, bukod sa posibleng revocation ng kanilang CDA registration, magbabayad pa sila ng ₱250,000 bilang multa. Ganon din sa ikatlo at huling pagkakataon ay tuluyan na silang tatanggalan ng registration at tatanggalin na bilang isang kooperatiba. Nauna dito, may bago karagdagang report na hinihingi ang CDA mula sa mga kooperatiba na batay naman sa ipinalabas na Joint Administrative Order 2022-001 ng Department of Finance at Department of Trade and Industry. Ayon kay Ma'am Sally Trillanes, sa ilalim ng kautasang ito, ang mga kooperatiba ay kailangan nating magsumite ng kanilang annual tax incentive report at annual tax o annual benefits report, lalo na yung mga kooperatiba na nabigyan ng tax exemption certificate. Epektuan niya ito ng Tax Incentive Management and Transparency Act o TIMTALO na ginagamit naman ng pamahalaan para i-monitor ang mga business entities sa bansa kaugnay ng mga pinagkakaloob na tax holidays sa mga ito. And since under Article 60 and 61 po of RA 9520, ay meron po tayong tax exemptions na ipinoprovide sa mga cooperatives. At ito po ay kailangan nating mag-secure ng Certificate of Tax Exemption from the Bureau of Internal Revenue, ay kailangan po nating mag-submit ng report na ito. Ang tinig ni Ms. Sally Trillanes, head ng CDA Supervision and Examinations Division. Dagdag pa ni Trillanes, dapat itong maunawaan ng ating mga kooperatiba upang makaiwas sa mga penalty provisions na itinatakda ng batas. Mga balitang eksklusibo dito sa Balita. Balita. Sisikapin naman ang tanggapan ng Supervision and Examinations Division sa pamumuno ni Supervising Cooperative Development Specialist Sally Trillanes na ipahayon sa kinaukulan ng pagkakaroon ng regulated professional fee para sa mga external auditors na siyang gumagawa ng financial audit report ng mga kooperatiba. Ito ang reaksyon ni Trillanes sa panayam ng Co-op RTVN kahapon kaugnay sa problema ng mga micro at small cooperatives na nahihirapan magsumite ng kanilang financial audit report dahil sa mahal ng singil ng mga external auditor. Batay sa umiiral na batas, hindi pwedeng basta kumuha ng auditor ang isang kooperatiba dahil kailangang mga CDA-accredited external auditor lamang ang hahawak ng kanilang financial report. Bakit po ba accredited ng CDA? Kasi po, yung mismo pong pag-handle kasi ng financial ng cooperative ay may kaibahan po doon sa tinatawag nating international accounting standards, no? Kaya yung tinatawag po nating, kaya meron po tayong sariling yung Philippine Financial Reporting Framework for Cooperative, yung ating PFRF, at saka din po yung ating Standard Chart of Accounts. Kasi meron pong mga pagkakaiba sa isang ordinaryong business, yun pong pag-treat dun sa financial aspects ng ating cooperative. Ani Trillanes, hindi tinuturo sa paaralan ng framework na ginagamit ng kooperatiba kung may kailangan isa ilalim sa kailangan isa ilalim sa accreditation at training, lalo na mga bagong certified public accountants pa lamang. Gayunman, ani Trillanes, may mga pagsisikap ng ginagawa ang CDA hinggil sa usaping ito. May ugnayan na umano sa Philippine Institute of Certified Public Accountant o PICPA at Board of Accountants sa Philippine Regulation Commission o PRC ang CDA at pinag-uusapan na maisama na rin sa mga kurikulum sa paaralan ang mga sistemang ginagamit sa financial auditing ng mga kooperatiba. Wala po tayong issuance as to the regulations ng fee na dapat singilin ng ating mga external auditor. Ang meron po tayo ay kasama po sa parang duty ng ating mga accredited external auditor ay magkaroon po sila ng tinatawag nating pro bono service. Pero as to yung fees po, siguro po, i-raise na lang po natin yan sa ating PICPA at sila po yung bahala. Maganda po yung suggestion ninyo na ipapag-aralan po ni CDA yan kung pwede ba tayong, depende po siguro sa assets ng micro-co-op kasi micro naman natin is 3 million and below, kung po pwede, ano po yung pwedeng maging standard fee kung magkakandak po ng external audit. Ang tinig ni CDA Supervising Cooperative Development Specialist at Head ng Supervision
and Examinations Division Miss Sally Triñanes.